Kabanata 716. Sina Lito at Bib ay magkasamang pumasok sa banquet hall. Ang sobrang kristal na chandelier sa itaas ay nag-refract ng liwanag na parang gininto ang ilog, na ginawang parang engkanto si Bib mula sa oil painting. Agad silang naging focus ng buong kwarto. Lalo na si Lito, na curious ang mga tao tungkol sa kanya, hulaan ang kalikasan ng relasyon nila ni Bib. Sa sandaling ito, isang malapot na lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit at tumawa, "President Lin, long time no see." Nakangiting inilahad ni Bib ang kanyang kamay at nakipagkamay sa lalaki, President Zhang. Pagkatapos noon, bumulong siya sa tainga ni Lito, "Ito si President Zhang, ang aking business partner." Nakikinig sa kanya, si Lito ay may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na tumango kay Pangulong Zhang. Curious na pinuna ni Pangulong Zhang si Lito, at ang ginoong ito. Nakasandal kay Lito, si Bib ay nakasimangot na nagtanong, "Ano sa palagay mo?" Natigilan, si President Zhang ay hindi siguradong tumawa, "Boyfriend mo kaya ito." Bib covered her mouth, let out a sweet smile, neither affirming nor denying. Ngunit ang kanyang reaksyon ay nagbigay daan para lumipad ang imahinasyon. Maraming tao sa paligid ang nakikinig, na lalong nagpapatunay na ang lalaking ito ay tao nga ni Bib. Maya-maya lang ay may babaeng umindayog sa baywang. "Oh, hindi ba ito ang CEO na si Biblin?" Isang iginagalang na bulaklak sa sektor ng negosyo ng ating Hong City, at pinili niya ang gayong lalaki. Ang pagdating ay isang babaeng nasa 30s, well-maintained, hindi siya mukhang matanda, ngunit ang kanyang mukha ay may artificial na pakiramdam, malinaw na isang manufactured beauty. Nang makita siya, dumidilim ang mukha ni Bib, medyo hindi makapagsalita. Ang babaeng ito ay tinatawag na Lily He, ang boss ng Gili International Beauty Group. Sa kanyang kagandahan, minsan siyang naging napaka-impluwensyal sa lungsod ng Hong. Gayunpaman, mula noong nakaraang taon nang magsimulang sumikat si Bib sa mundo ng negosyo, sa kanyang nakamamanghang hitsura at malakas na kakayahan sa negosyo, ganap niyang ninakaw ang limelight ni Lily. Dahil sa galit, sinimulan ni Lily ang pagkalat ng masasamang salita tungkol kay Bib sa lahat ng dako, ngunit walang pumapansin sa kanya, at nawala sa kanya ang kaluwalhatiang taglay niya noon. Kaya't sa tuwing nakikita niya si Bib, gumagawa siya ng ilang sarkastikong pananalita. Ngunit si Bib ay perpekto sa lahat ng aspeto. Ang panunuya ni Lily ay madalas na hindi umuobra at bumabalik pa nga sa kanya, na ginagawa siyang katatawanan. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Lily si Lito, isang puting t-shirt, casual na pantalon, isang pares ng walang brand na canvas na sapatos sa ilalim ng kanyang mga paa, ang damit ng isang mahirap na estudyante sa kolehiyo. May mas magandang panahon ba para maging sarcastic? "CEO Lin? Is this your boyfriend? He doesn't look like much. Where did you meet him?" Sinulyapan ni Lily si Lito na may mga slant na mata. Ang asawa ni Lily ay isa sa mahahalagang kliyente ni Bib. Ayaw makipagtalo sa kanya ni Bib, hinayla si Lito, "Let's go. Hindi ka pwedeng umalis. CEO Lin? Ang bastos mo talaga, kinakausap kita." Hinaranggan ni Lily ang dinadaanan ni Bib. Huminga ng malalim si Bib at mahinahong sinabi, "Oo, boyfriend ko siya, kuntento ka na ba?" Humagalpak ng tawa si Lily, malakas na sinabing, "Ay nako. Mukhang hindi maganda ang lalaking ito, paano mo siya kusang loob na makakasama? Hindi mo ba sinasadyang nasangkot at ngayon ay naghihintay ka ng isang sanggol?" Habang nagsasalita siya, sinasadya niyang tumingin sa tiyan ni Bib. Nagsalubong ang mga kilay ni Bib, "Lily, huwag kang masyadong lumayo." Nang makitang galit si Bib, naisip ni Lily na tama ang hula niya, napasigaw siya, "Paano ako lalayo? Ikaw ang walang ingat, naglalako ng gigolo, tapos ngayon buntis ka. Wala ka talagang kahihiyan." Nagsimulang lumingon ang lahat sa paligid, na nakatingin kay Bib. Nang may sasabihin pa sana si Lily, biglang humakbang si Lito at sinampal siya. Napahiyaw si Lily, "Sinaktan mo ako. Ang lakas ng loob mong hampasin ako." Maging si Bib ay nabigla, hindi inakala na si Lito ay biglang lalabas, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Si Lito, gayunpaman, ay binigyan siya ng "huwag mag-alala" na tingin. Sa sandaling iyon, itinuro ng isang manunood na may matalas na mata ang mukha ni Lily at sumigaw, ang kanyang ilong ay baluktot. Hindi lang yan, baluktot din ang bibig niya, hahaha. "Naku, this is an abstract face, you shouldn't scare people." Nagbago ang kulay ng mukha ni Lily, nagmamadaling naglabas ng salamin, tiningnan ang mukha nito, at halos himatean sa takot. Nakita niya ang kanyang bibig na nakatagilid, ang mga mata ay nakatagilid, ang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Tumawa si Lito sa gilid, ang sampal na ibinigay niya sa kanya kanina ay nagdala ng kanyang panloob na lakas.
Hindi naman masakit, pero masisiwalat nito ang tunay niyang mukha. Sumipol siya at nanunuya, saang knock-off hospital ka nagpa-plastic. It's about time for some maintenance. It's not your fault you look like a ghost, but scaring people, that's on you. Lalabanan kita, teka lang. Galit na tinitigan si Lily kay Lito at nagmamadaling tumakbo, tinago ang kanyang mukha. Pinanood ni Bib si Lily na umalis at nakasimangot. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Ang kanyang asawa ang aking mahalagang kliyente. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Lito, hininaan ang kanyang boses. Sa tingin mo ba sasabihin niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang plastic surgery? Sa pag-iisip, nakita ni Bib na makatwiran ang kanyang punto. Nabalitaan na si Lily ay isang may bahay na naging asawa, na lahat ay umaasa sa isang peking mukha. Para maiwasang malantad ang lihim niyang plastic surgery, tiyak na hindi niya ito ipagkakalat. Tumingin si Bib kay Lito, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Matalino ka talaga. Hehe, bilang nobyo ni President Lin, paanong hindi ako magiging matalino para pantayan ka? Bahagyang nagbiro si Lito. Noon lang, napakunot ang noo ni Lito at tumingin sa isang inukit na haligi sa gilid. Tiningnan siya ni Bib nang may pagtataka. Anong problema? Umiling si Lito. Wala naman. Pero sa isip niya, malamig siyang ngumisi. Ang ilang mga tao ay gustong-gusto lamang na ilagay ang kanilang mga ilong sa negosyo ng iba. Pagkaalis ni Lito at Bib, lumabas si Angel mula sa likod ng inukit na haligi, tinapik ang kanyang dibdib ng pusong puno ng nagtatagal na takot, na nagsasabing, salamat at mabilis akong nagtago, halos matuklasan ng malandi na lalaking iyon. She scrolled through the photos on her phone, triumphantly saying, with this evidence, let's see how you continue to lie to my sister. Si Bib, nang makatanggap ng imbitasyon, ay dumating sa isang VIP lounge. Ang mga mayayaman ay mayroon din kanilang mga panlipunang bilog. The people attending this gathering are wealthy individuals, but they are separated into different tiers. Ang mga tao sa bulwagan ay mga ordinaryong mayayamang individual, ang mga makapasok sa VIP room ay mula sa mas mataas na antas ng mayayamang individual. Miss Lin, pinapasok ka lang ni Mr. Chen. Ang taong nag-imbite sa kanya ay binigyan ng isang sulyap si Lito, ang ibig sabihin ay halata, gusto nilang paghiwalayin sila ni Lito. Nagsalubong ang mga kilay ni Bib, siya ang kasama ko. Pagkasabi noon, dinala niya si Lito sa VIP lounge. Nasa lounge ang isang dosenang individual, lahat ay may kahangahangang tindig, sila ang mga bigwig mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa Hong City. Napapaligiran ng mga tao ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matikas, medyo mas matandang aristokratikong ginang. Sila ay sina Tyron Chen at Madam Chen. Nang makitang pumasok si Bib, agad na lumapit si Madam Chen na nakangiti, narito si Bib. Tumango si Bib, hello, Madam Chen. Ngumiti si Madam Chen at hinayla si Bib sa karamihan, nang hindi man lang sumulyap kay Lito sa kabuuan, malinaw na sadyang hindi siya pinapansin. Ang ibang mga tao sa VIP room ay tila hindi pinansin si Lito, tinatrato siya na parang hindi nakikita. Then, somebody asked, Mr. Chen, where is your esteemed son? Balita ko bumalik na siya from abroad. Nagdilim ang mukha ni Tyron, huwag mo siyang banggitin, nagagalit ito sa akin. Sa kanyang pagpunta dito, si Frank ay nakabangga ng isang baliw at sinampal ng 2 beses. Kasalukuyan siyang ginagamot. On hearing this, everyone was surprised. Sino ang may lakas ng loob ng oso at apdo ng leopardo para maglakas loob na sakta ng batang Master Chen? Exactly, that's too much. Mr. Chen, hindi mo dapat pakawalan ang lokong iyon. Oo, sino ang maglalakas loob na saktan ang mahalagang katawan ng batang si Master Chen, pagbayarin siya ng 1,000 ulit? Nagalit ang mga tao at sinamantala nila ang pagkakataon na purihin siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid, at pumasok si Frank Chen na may malungkot na mukha. Ang kanyang mukha ay isang gulo ng mga pasa, nakahawig ng isang palet ng mga kulay, at sa kabila ng kanyang mamahaling suit, siya ay mukhang nakakatawa. As soon as Frank entered the door, he noticed Lito standing outside of the crowd. Bakit ka nandito? Mabangis ang mukha niya. Nagulat si Tyron, kilala mo siya. Galit na sinabi ni Frank, siya ang baliw na nakabangga sa akin. Ah, siya yun. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Sinulyapan ni Bib si Lito, ang kanyang magandang mukha na puno ng kalituhan. Nagkibit balikat si Lito sa kanya, medyo walang magawa ang ekspresyon nito. Sa katunayan, ang mga kaaway ay madalas na nagkukross sa landas ng isa't isa. Nang makitang umamin si Lito, agad na nakaramdam ng panghihinayang si Bib.
Hindi niya dapat inimbitahan si Lito, hindi niya inaasahan na magiging mas komplikado ang mga bagay. Sa tingin ko baka may hindi pagkakaunawaan. Humakbang si Bib para mamagitan. Malamig na sinabi ni Tyrion, Bib, dapat umiwas ka sa bagay na ito. Kung manggahas siyang sakta ng anak ko, dapat ko siyang turuan ng leksyon. Ngumisi din si Mrs. Chen sa gilid, Bib, walang kabuluhan itong batang ito kahit anong tingin mo, paano mo siya nagustuhan. Hindi man lang siya kapantay ng anak kong si Frank. Nang malaman ni Frank na si Lito ay nobyo ni Bib, lalo siyang nagalit. Pero sa dinami-dami ng taong nanunood, kinailangan niyang kumilos at minisyon, naalala kong sumakay ka ng taxi, hindi ba? This was clearly a dig at Lito for not having even a car. Walang pakialam na sumagot si Lito, mas maginhawang sumakay ng taxi. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay nagpakita ng paghamak. Siya ay mahirap ngunit sinusubukan pa ring iligtas ang mukha. Sa sandaling ito, pumasok ang ilang waiter, na may hawak na red wine. Pinamunuan ng manager ang grupo, bahagyang yumuko kay Tyrion at iba pa, ito ang top class na red wine na ginawa ng Romani Conti Winery mula sa France. Kakalipat lang nito at ibinalik ni Chen Jr. lalo na para ibahagi sa lahat. Naubos na ang alak, please enjoy at your leisure. Nang marinig ito, agad na nagpakita ng excited ang lahat. Ang Romani Conti Winery ay kilala bilang ang nangungunang gawaan ng alak sa mundo. Ang sabi-sabi na kahit isang random na bote ng red wine ay maaaring magastos ng milyon-milyon. Talagang malalim ang bulsa ni Young Master Chen, lahat ay todo thumbs up para kay Frank. Napapaligiran ng mga papuri, si Frank ay nagpakita ng pagmamataas, mapang-asar na sumulyap kay Lito. Pagkatapos, kinuha niya ang isang baso ng red wine at inabot ito kay Biblin, at sinabing, masarap ang alak sa isang magandang babae. Nabalitaan ko na ugali ni Miss Lin ang mangolekta ng alak, bakit hindi tikman? Talagang gusto ni Bib ang red wine, nagpasalamat siya at tinanggap ang red wine. Kakainom pa lang niya ay may biglang humawak sa kamay niya. Mahina ang boses ni Lito, huwag mong inumin ito, sira na ang alak. Galit na sumagot si Frank, anak, bantayan mo ang iyong mga salita. Ang aking alak ay nakaimbak sa mga espesyal na kagamitan, pinapanatili ang isang pare-parehong temperatura at halumigmig. Paano ito maaaring maging masama? Ngumisi din si Lady Chen, medyo masyado kang madrama. Hindi mo pa nga natitikman at sinasabi mong sira na. Saan nanggagaling ang tiwala mo? Sa puntong ito, ang iba ay nagsimulang tikman ng alak, wala sa kanila ang nakakita ng anumang kakaibang lasa. Sa halip, natagpuan nila ang lasa na mayaman at buong katawan. Naisip din ni Bib na sinasadya ni Lito na ibuli si Frank, at kinawayan, itigil ang paggawa ng eksena. Umiling si Lito, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang mag-imbite ng isang profesional na somelier upang mag-verify. Sa pagkakataong ito, tila may naalala at malakas na nagpahayag, narinig ko na si Mr. Oliver, isa sa nangungunang 3 somelier sa mundo, ay nasa labas. Bakit hindi mo siya imbitahan para suriin ang alak? Agad namang nagtanong si Frank na may mag-imbite kay Master Oliver. Kumpiyansa siya na walang mali sa kanyang alak, at nagpapakitang gilas lang si Lito. Anak, paano tayo tumaya? Kung talagang may mali sa alak na ito, hindi ako magdaramdam sa iyo para sa mga alitan natin noon. Pero kung mali ka at ayos ang alak. Ngumisi si Frank, nagbuhos ng isang baso ng alak sa sahig, at itinuro, na nagsasabing, dilaan mong malinis ang sahig, hindi mag-iiwan ng kahit isang patak. Upon hearing this, Bib's face changed, tugging at Lito's sleeve, don't agree. Okay, taya ako sa iyo. Hindi pinakinggan ni Lito si Bib, ngunit kaagad na sumang-ayon na may walang pakialam na tono. Halos iikot ni Bib ang kanyang mga mata sa inis, ang taong ito ay sobrang kumpiyansa. Sa kabilang banda, si Frank, ay matagumpay na ngumingiti. Siguradong walang masama sa alak, saan ba nakuha ng batang ito ang labis na kumpiyansa para ipakita, dapat ay handa na siyang lumuhad at dilaan ang sahig mamaya. Sa lalong madaling panahon, isang blonde, asul ang mata, at maayos na dayuhan ang pumasok. Siya ay walang iba kundi si Master Oliver, isang internasyonal na nangungunang tagatikim ng alak. Kabanata 717. Binuhusan ng waiter si Master Oliver ng isang basong alak. Tama na. Nang malapit nang matikman ni Master Oliver ang alak, bigla siyang pinigilan ni Frank at sinabi kay Lito, anak, matapang ka bang maglaro ng malaki? Mahinahong sumagot si Lito, whatever. Mabuti. Ang sagot na ito ay eksaktong gustong marinig ni Frank. Ngumisi siya at sinabing, kung mali ka, iwanan mo si Bib magpakailanman. Para sabihin sa iyo ang totoo, hindi ka talaga sapat para sa kanya.
Mahinaong tumugon si Lito, oo naman, kung tama ako, kailangan mong dilaan ang alak sa sahig. Walang dalawang isip, agad na pumalakpak si Frank at sinabing, done deal. Sa sandaling ito, lahat ay umiling sa pag-aakalang si Lito ay isang walang isip. Paano posibleng magkaroon ng problema ang naturang premium na red wine? Galit na galit si Bib kaya ayaw niyang magsalita. Pinandilatan niya si Lito at umupo sa tabi ng sofa. Samantala, sinimulang tikman ni Master Oliver ang alak. Sinipsip muna niya ito, saka humigop ng konti, ninamnam ng mabuti. Makalipas ang halos kalahating minuto, iniluwan niya ang pulang alak, umiling sa medyo nanghihinayang tono, na nagsabing, sayang, ang masarap na alak ay medyo nawala dahil sa hindi wastong pangangalaga. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng lahat. Nanigas ang mukha ni Frank. Sabi niya, Master, hindi ka ba nagkamali? Agad na lumungkot ang mukha ni Oliver. Malamig niyang tugon, natikman ko na ang libu-libong baso ng alak at malinaw kung nakikilala ang kanilang vintage at pinagmulan. Hindi ako kailanman nagkamali. Sa tingin mo ba gagawa ako ng ganoong pangunahing pagkakamali? Sa sandaling ito, nagmamadaling namagitan si Madam Chen, Master, hindi kami nagdududa sa iyo. Mahal lang ang alak na ito. Malamang na masira ito. With a poker face, Oliver responded, this is a top red wine produced by the Romani Conti Vineyard. Alam na alam ko ito. Napakaikli ng oras ng pagkasira ng alak na ito. Malamang na naging masama ito mga 5 oras na ang nakalipas. Gayunpaman, ang pagbabago sa lasa ay napakaliit. Halos walang sino man sa mundong ito, maliban sa akin, ang makakadetect nito. Nang matapos siyang magsalita, ang mga tingin ng lahat ay nagulat kay Lito. Biglang tumayo si Bib, hindi makapaniwalang nakatingin kay Lito. Dahil natukoy ni Lito na may problema sa alak nang hindi man lang ito natitikman. Ano ang ibig sabihin nito? Maaaring nangangahulugan ito na mas sanay si Lito sa pagtikim ng alak kaysa sa sikat na sommelier na ito sa buong mundo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, binigyan ni Master Oliver si Frank ng masamang tingin, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa puntong ito, medyo awkward ang atmosphere sa VIP room. Si Lito ay interesadong tumingin kay Frank, itinuro ang alak sa sahig, Mr. Chen, pakiusap. Isang kibot ang bumalot sa gilid ng mata ni Frank. Galit niyang pinandilatan si Lito. Humakbang si Madam Chen, awkward na tumatawa, ito ay isang mapaglarong biro lang kanina, hindi na kailangang isapuso. Nagmamadali rin ang iba sa pag-chime, it was just a joke, nothing serious. Ganun ba? Pero sineryoso ako. Malamig na tiningnan ni Lito si Lady Chen. Kung siya ang talo, malamang na hindi magiging madali ang mga taong ito. Nagdilim ang mukha ni Lady Chen, at itinuro si Lito, anak, huwag kang maging walang galang. Ang lugar na ito ay hindi para sa iyo. Bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay, guards, itapon mo ang batang ito. Kaagad, maraming bodyguard ang pumasok mula sa pintuan, naglalakad patungo kay Lito na may hindi magandang ekspresyon. Hindi rin nasisiyahan si Tyrant Chen. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malaking shot sa Hong City at ang batang ito ay nabigo na igalang ang kanyang katayuan. Sa makatuwid, hindi niya pinigilan ang mga gwardya na kumilos, sa pag-aakalang hindi mahalaga na turuan ng leksyon ang bata. Alam ni Bib na ang mga taong ito ay walang kalaban-laban para kay Lito, ngunit ayaw niyang magsimula ito ng away. Pagkatapos ng lahat, dinala niya si Lito. Kung siya ay nagsimula ng isang away, ito ay mahalagang nangangahulugan na siya ay pumipili ng away kay Tyrant Chen. Talagang hindi ito nakakatulong sa pag-unlad ng kanyang negosyo sa Hong City. Gayunpaman, bago siya makapag-react, gumawa na si Lito ng kanyang hakbang. Direkta siyang sumuntok, at pinalipad ang isang bodyguard. Pagkatapos, humarap siya sa isang grupo ng mga bodyguard na parang siya lang ang tao sa kwarto. Ngayon, kung hindi tutuperin ni Frank ang kanyang pangako, walang aalis sa kwartong ito. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na nagsimula, isang malamig na hangin na nagmumula sa kanya na ikinagulat ng lahat na naruroon. Anak, hindi ba masyadong dominante ang statement mo? Oo, sino ka sa tingin mo? Lahat ng nandito ay nakakatanda mo. Naiinis na umiling si Lito, para maging matanda sa akin, hindi ka karapat-dapat. Sa sumunod na segundo, nawala siya sa kanyang orihinal na pwesto, nagpakita sa harap ni Frank, at sinipa siya sa nikap na pinipilit si Frank na lumuhad sa sahig ng may kaluskos. Hindi mapipigil ang galit ni Tyrant, anak, ang lakas ng loob mo. Ninitian siya ni Lito, kung maglakas loob kang pigilan ako, sinisigurado kung pagsisisihan mo ito. Biglang huminto ang mga hakbang ni Tyrant. Bigla siyang nakaramdam ng malakas na presyon na bumalot sa kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi siya matinag.
Ang nakamamatay na aura kay Lito ay natakot din kay Frank. Nanginginig na sabi niya, hindi ba pwede kung dilaan ko? Pagkasabi niya nun, lumuhad talaga siya at sinimulang dilaan ang red wine sa sahig. Isang malamig na tawa si Lito, sinulyapan ng mga mayayamang tao sa paligid niya, at Ninition, isang grupo ng mga masasamang basura. With that, humakbang siya palabas. Presidente Chen. Hindi inaasahan ni Bib na aabot ng ganito si Lito at gustong humingi ng tawad para sa kanya. Ngunit galit na sumagot si Tyren, kahit anong sabihin mo, walang silbi. Mula ngayon, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon at kapangyarihan ko para ibagsak ang kumpanya mo. Namutla ang magandang mukha ni Bib. Hindi siya kumibo, at nauutol na umalis. Lumabas si Lito sa VIP room, at sa kanyang paglabas ng hotel, sinundan siya ni Angel. Sinadya niyang pumunta sa isang desyerto na sulok, at si Angel ay nagmadaling sumunod sa kanya. Ha! Nasaan siya? Kitang-kita ko siyang papunta dito. Sa pagtingin sa bakanteng eskinita, sinabi ni Angel ang kanyang pagkalito. Hinahanap mo ba ako? Biglang may narinig na boses mula sa likuran niya. Tumalon sa takot si Angel, mabilis na lumingon, at nakita si Lito. She-Hoff, bakit ka nagpapakita na parang multo? I tell you, you're done for? Running around my sister's back with another woman, Ang kanyang boses ay biglang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap, na palitan ng hikbi. Ang kanyang makatarungang leeg ay hinawakan ng isang kamay. Angel, kaya lang kitang tiisin, pero hindi ibig sabihin na matitiis kita ng walang katapusan. Si Sunshine ang bottom line ko. Kung pipilitin mong saktan siya, hindi ako magdadalawang isip na pigain ang leeg mo ngayon. Ang boses ni Lito ay parang malamig na punyal. Si Angel ay natakot sa takot. Hindi niya inaasahan na ang karaniwang hindi kapani-paniwalang lalaki na ito ay mukhang nakakatakot na parang halimaw ngayon. Natitiyak niya na kung may gagawin pa siya, pipigitin lang ni Lito ang kanyang leeg. I dare not. Malayang tumulo ang kanyang mga luha, nanginginig ang katawan na hindi mapigilan. Kahit na siya ay karaniwang kumikilos ng mataas at makapangyarihan, nagtataglay ng dapat na ugali ng isang binibini, siya ay isang batang babae lamang na 15 o 16. Sa ngayon, nahaharap sa banta ng kamatayan, siya ay labis na natatakot. Tandaan mo ang aking mga salita. Walang pakialam ang boses ni Lito habang tinatabi siya nito at humakbang palayo. Nakaupo sa lupa, habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, si Angel ay gulat na gulat pa rin. Ang lalaking ito ay mas nakakatakot pa sa halimaw. Sa opisina ng kumpanya, medyo nasa dulo na si Bib. Sa loob lamang ng 5 oras mula nang bumalik mula sa business banquet, mahigit 12 malalaking kliyente ang nag-terminate ng kanilang mga kontrata sa kanya. Hindi kailangan ng isang henyo upang mapagtanto na ang dahilan ay dapat na nauugnay kay Lito. Nakaupo sa sofa, si Bib ay nakasuot pa rin ng kanyang pulang miniskirt, ang kanyang maitim at malambot na buhok ay umaagos na parang natapong tinta. Nagbuhos siya ng isang baso ng red wine, humigop, at tumawa ng mapait. Sino ang mag-aakala, pagkatapos ng lahat ng aking pagsusumikap, ang lahat ay natapos sa walang kabuluhan. Sa bilis na ito, bukas, wala na siyang magagawa kundi ipahayag ang pagbuwag ng kumpanya. Pagkatapos ng ilang pag-ikot ng inumin, isang malalim na pamumula ang lilito sa kanyang mukha, na nagdaragdag ng isang dampi ng pang-akit sa kanyang karaniwang cool at walang malasakit na imahe ng isang malakas na babae. Boss Lin? Nandito na si Lito, anunsyo ng assistant habang papasok siya. Kumunat ang mga kilay ni Bib, sabihin mo sa kanya na wala akong nakikitang tao. Ang katulong ay maaari lamang na umatras. Makalipas ang ilang minuto, nang magbubuhos na sana si Bib ng inumin, biglang hinawakan ng isang kamay ang kanyang maselang kamay. Nagulat si Bib, at tumangala. Si Lito talaga. Paano ka nakapasok? Tanong niya, hindi pala kaibigan ang ekspresyon niya. Ngumiti lang si Lito, saglit na sumulyap sa bintana, kung gusto kong pumasok, walang makakapigil sa akin. Lumabas ka, ayaw kitang makita. Sumigaw si Bib sa galit, ngunit wala itong tunay na kagat dito. Sa halip, para siyang kuting na galit na umiiyak na humihingi ng atensyon. Tumayo siya, tinulak si Lito, ngunit halos madapa ang sarili. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang payat na baywang, na nagpapanatili sa kanyang balanse. Malamig na tugon ni Lito, ganoon ba kahalaga sa iyo ang kumpanyang ito? Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Bib. What would you understand? You just don't. If this company goes under, I'll have to start going on blind date to get married. I have a agreement with my family. Everything was going fine until you messed it up. Sino ka sa tingin mo? Ni hindi mo nga kapareha si Tyren Chen.
Habang pinapanood si Bib na umuungal na parang maliit na leon, nakaramdam si Lito ng kawalan ng kakayahan. Marahan niyang idiniin ang isang pressure point sa likod ng kanyang leeg, at agad na tumahimik si Bib, nakatulog ng dahan-dahan. Inilagay siya ni Lito sa sofa, at sa isang kisap mata, nawala siya sa harap ng bintana. Sa sandaling ito, sa opisina ng Pangulo ng Chen Corporation. Umupo si Frank sa malaking leather sofa, nagsisindi ng tabako, huminga ng hangin, at dahan-daang bumuga ng usok. Tay, sa tingin mo ba makikipagkompromiso si Bib? Umupo si Tyren sa upuan ng boss, hawak-hawak din ang isang tabako, hehe, kailangan ko pa bang sabihin? Namobilize ko na ang lahat ng koneksyon ko, kahit papaano ay mawawalan ng 70% ng kanyang mga customer si Bib ay hindi na magtatagal. Hinaplos ni Frank ang kanyang mga kamay, mataray na sinabing, hehe, kung pupunta siya para humingi ng awa, siguradong magpapakasaya muna ako sa kanya. Pagdating ng panahon, kaming mag-ama ay magtatamasa ng malamig na kagandahang ito ng magkasama, tingnan natin kung paano niya pinananatili ang kanyang pag-arte pagkatapos. Dito, napuno ng lungkot ang kanyang mukha, sayang naman at natalo na tayo ng apelyidong Argel na iyon. I'll dismember him. Kinawian ni Tyren ang kanyang kamay, pagpasensyahan mo na, nakikipag-ugnayan na ako sa isang hitman, ito ay isang malinis na trabaho. Umiling siya at ninisyon, dare to disrespect me, Tyren Chen, this is the payback. Habang sila ay nag-uusap, biglang namatay ang ilaw sa kwarto, naiwan itong ganap na madilim, walang nakikita. Sa sumunod na segundo, bumalik sa normal ang liwanag. Sumimangot si Tyren, anong nangyayari? Bumagsak lang ang boses niya, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang sulok ng kwarto, good evening, gentlemen. Sina Frank at Tyren na mag-ama ay nagulat, naramdaman ang boses na medyo pamilyar, na lumingon sa kanilang mga ulo upang tumingin. Doon, nakita nila si Lito na nakaupo sa isang sulok sa sofa, ang kanyang mga paa sa sofa, nakaupo sa likuran nito, isang bakas ng hindi maarak na paghamak sa kanyang mukha. How did you get in? Takot na takot si Tyren at ang kanyang anak na halos naiihi siya, parehong napabulala sa gulat. Mabilis na tumakbo si Frank sa pintuan, sumisigaw ng malakas, tulong. Seguridad! Seguridad! Stop shouting! Tulog na silang lahat. Umiling si Lito, sabay hagis ng itim na plastic bag sa paanan ni Tyren. Buksan mo at tingnan mo. Sa pusong tumitibok sa takot, binuksan ni Tyren ang bag. Isang malakas na amoy ng dugo ang tumama sa kanya sa mukha, at dalawang nakakatakot na ulo ang bumagsak. Ah! Nang makita ang mukha ng dalawang tao, si Tyren ay namutla sa takot, at agad na umupo sa kanyang puwitan. Ang dalawang taong ito ay ang nangungunang mga asasin na kinuha niya para pumatay kay Lito. Sa kalmadong paraan, tumingin si Lito kay Tyren, nagtanong, President Chen, ano sa tingin mo ang Reg Along ito? Sa sobrang paglunok, si Tyren ay nawala ng masabi. Kabanata 718. Lito, huwag mo kaming takutin. Kung maglakas loob kang pagtripan kami, magsisisi ka. Banta ni Frank na may baluktot na ekspresyon ng mukha. Biglang tumayo si Lito mula sa sopa, naghatid ng isang mabangis na sipa sa dibdib ni Frank. Bumagsak si Frank sa sahig. Bago pa siya makapag-ayos ng sarili, hinawakan siya ni Lito sa kwelyo, kinaladkad siya patungo sa bintana. Bam! Binuksan ni Lito ang bintana, halos hinaila ang kalahati ng katawan ni Frank palabas nito. 20 palapag ang taas nito at ang mga kalye ay mataong may trapiko sa ilalim, kung saan ang mga tao ay tila kasing liit ng mga langgam at ang mga sasakyan ay parang mga laruan. Nang tumingin si Frank sa ibaba, halos mabasa niya ang sarili dahil sa takot. Ano ang sinabi mong gagawin mo kay Bib? Naglakbay sa kanya ang malamig na boses ni Lito. Nang inig ang anit ni Frank, nauutil siya, anak, may death wish ka, I swear. Bago pa matapos ni Frank ang kanyang pangungusap, bumitaw si Lito, na nagdulot kay Frank sa isang nakakatakot na libreng pagkahulog. Ah! Natigilan at natakot, mabilis na humingi ng awa si Frank, bro, nagkamali ako. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang sinturon. Sa ngayon, si Frank ay nakalawit sa himpapawid. Big bro? I was wrong. I won't dare do it again, I won't even dare to think about Bib, please let me go. Umiiyak si Frank, ang kanyang mga luha ay naghahalo sa kanyang uhog. Kinaladkad ni Lito si Frank pabalik, inihagis siya sa sahig. Si Fran ay ganap na natulala, nakahiga sa sahig, nang ahas na huwag gumalaw ng isang kalamnan. Maaari mong sabihin na siya ay lumihis lamang sa pintuan ng kamatayan. Dagdag pa, naramdaman niya na hanggat naglakas loob siyang tumanggi, bibitawan siya ni Lito. Ang lalaki ay isang ganap na baliw na hindi nag-iisip ng mga kahihinatnan. Talagang natakot si Frank.
Hindi pinansin ni Lito si Frank, tumabi sa kanya at tumingin ng malamig kay Tyrion. Dapat alam mo kung bakit ako nandito, tapusin mo na ang usapin kay Babe. Bahagyang umawang ang bibig ni Tyrion. Siya ay isang malaking pagbaril sa paligid dito, karaniwang siya ang nagbabanta sa iba, hindi kailanman pinagbantaan ang kanyang sarili, hindi banggitin ng isang berdeng batang lalaki. Sinubukan itong pagtawanan ni Tyrion. Anak, parang hindi mo pa rin naiintindihan ang mga patakaran ng mundong ito, pera at kapangyarihan ang lahat. Habang nagsasalita siya, palihim niyang binuksan ang kanyang drawer. Isa siyang matalinong negosyante, natural na maraming kaaway. Para masiguro ang kanyang kaligtasan, palagi siyang may laman na baril sa kanyang drawer. Nang mahawakan niya ang baril, agad niyang tinutukan si Lito, ngumisi. Stay still, boy, or I will blow your brains out. Akala mo talaga match ka sa akin. Baka sa 20 years. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng baril na nakatutok sa kanyang ulo, si Lito ay hindi nagpakita ng panik. Umupo siya sa couch sa tapat ng desk, nakatingin kay Tyrion. He said in a casual tone, "Why are you waste words? Shoot! Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob?" Ang tugon ni Lito ay lampas sa inaasahan ni Tyrion. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinailan niya ang gatilyo. Click! Gayunpaman, walang bala nang magpaputok. Si Tyrion ay natigilan saglit. Hawak ang handgun, medyo awkward ang itsura niya. Muli niyang kinapa ang gatilyo, ngunit wala pa ring nangyari. Unti-unting lumabas ang kamay ni Lito sa bulsa ng pantalon, at dahan-daang bumukas ang kamao niya. Clatter! Ilang bala ang nahulog mula sa kanyang palad papunta sa sahig. Mr. Chen? Bilang isang boss ng isang malaking kumpanya, malamang na hindi ka pa nakakahawak ng baril na hindi mo man lang masabi kung may kargado ba ang isang pistola o wala. Sinabi mo lang na pera at kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay. Hindi, ang pinakamahalaga ay kung kaninong kamao ang mas malakas. Tumingin si Lito kay Tyrion, ang kanyang bibig ay puno ng panunuya. Sa sandaling namatay ang ilaw ngayon, nakita niya ang pistol na ito at tinanggal ang lahat ng mga bala. Hindi ka pani-paniwalang binuksan ni Tyrion ang magazine, nalaman lamang na wala itong laman. Naglakad si Lito patungo sa kanya, mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa, at sinipa si Tyrion sa dibdib. Si Tyrion ay umubo ng isang subo ng dugo, lumuhod sa pagmamadali at humingi ng awa, "I'm sorry, I was wrong." Sa wakas ay napagtanto niya na ang mukhang batang Lito na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, kung hindi ay hindi siya gumamit ng ganoong paraan, at hindi rin siya magkakaroon ng ganoong katapangan. Kinunot ni Lito ang gilid ng kanyang bibig, bago ang alas 8 bukas ng umaga, lahat ng kliyente ni Bib ay dapat bumalik. Isa pa, personal kang pupunta at humingi ng tawad sa kanya, kung hindi, ginagarantiyahan ko na ang iyong ulo ay sasalubong sa isang bala. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Dad, sino sa lupa ang lalaking ito? Tanong ni Frank na puno ng kalungkutan ang mukha. Pinunasan ni Tyrion ang malamig na pawis sa kanyang noo at bumaantong hininga, "Hindi ko alam. Ang alam ko lang, siya ay isang taong hindi natin kayang masaktan. Kailangan nating panatilihin ang ating distansya mula sa bastos na ito sa hinaharap." Sa sandaling umalis si Lito sa Chen Corporation, tumunog ang kanyang cellphone. Ang tumatawag ay si Wei Tian. "Master Argel, nakatanggap kami ng balita mula kay Patrick Go. Sa 3 araw, lalabas si Patrick mula sa pagkakakulong at handang makipaglaban sa iyo." Nang marinig ito, ang emosyon ni Lito ay hindi nagpakita ng pagbabago. Tumango lang siya, "I see. Pakiayos lahat pagdating ng panahon. Master Argel, may mga bagay akong hindi sigurado kung dapat kong sabihin o hindi." Tila nag-aalangan na magsalita si Wei Tian. Si Lito ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, natural na alam kung ano ang gustong sabihin ni Wei Tian, "Hindi ka naniniwala sa aking kakayahan." Napabuntong hininga si Wei Tian. "Master Argel, walang kawalang galang, kahit na ang iyong kakayahan ay malalim, ikaw ay bata pa at kulang sa pasensya. Si Patrick ay hindi isang ordinaryong tao, ako ay nag-aalala. Haha, walang dapat ikabahala." Dahil doon, ibinaba ni Lito ang telepono. Nakikinig sa abalang tono mula sa telepono, walang magawang umiling si Wei Tian, tiyak na magdurusa ang hindi nakikinig sa matanda. Kinabukasan, tinawagan ni Bib si Lito, na hinihiling na bisitahin siya sa kumpanya. Pumunta si Lito sa kumpanya, at direktang inilagay ni Bib ang isang file sa harap niya. Binuksan ni Lito ang file at tiningnan ito, nakasimangot, "Termination." "Oo, nawalan ako ng halos 80% ng aking mga customer. Maaaring hindi makalusot ang kumpanya, ngunit ibabalik ko ang iyong pera nang hindi nagkulang."
Nakasuot ng mapusyaw na asul na propesyonal na kasuotan na may mahabang buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat, si Bibb ay may cool at eleganteng aura pa rin. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay mukhang partikular na pagod, at mayroong isang layer ng maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, maliwanag na dahil sa kawalan ng tulog. Itinulak ni Lito ang kontrata, sumandal sa sofa, at walang pakialam na sinabi, hindi na kailangan, magiging maayos ang iyong kumpanya. Dahil sa sakit ng ulo, idiniin ni Bibb ang kanyang mga templo, may mga bagay na hindi mo naiintindihan, mangyaring huwag mo nang uulitin. Muling nagsalita si Lito, kung sasabihin kong magiging maayos ito, ayos lang. Gustong magalit ni Bibb sa sandaling iyon, paanong ang lalaking ito ay napakawalang kilos. Siya ang may kagagawan nito, at siya pa ang may lakas ng loob na maglaro ng inosente. You dare to say that? All because of you? Lumayas ka na, ayaw na kitang makita. Malakas na sumigaw si Bibb. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kanyang assistant, President Lin, andito si President Chen. Natigilan sandali si Bibb, President Chen, sinong Presidente Chen? Habang nagsasalita siya, pumasok na si Tyren, at sinundan siya ng kanyang anak na si Frank. Pareho nilang nakita si Lito at isang flash ng pagkagulat ang dumaan sa kanilang mga mata. Nagdilim ang mukha ni Bibb, at prangka siyang nagsalita, Mr. Chen, hindi ka sana pumunta dito na maaga para lang pagtawanan ako, hindi ba? Biglang yumuko si Tyren kay Bibb, ang kanyang tono ay lubos na sinsero, Miss Lin, nagkamali ako kahapon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ano? Mukhang nagdududa si Bibb. Hindi siya naniniwala na ang matandang tuso na fox na ito ay maaaring biglang nakonsensya. Mabilis na idinagdag ni Tyren, huwag mag-alala, ipinakalat ko na ang salita sa iyong mga kliyente, at patuloy silang makikipagtulungan sa iyo. Hindi pa rin naniwala si Bibb sa kanya at malamig na tumugon, Mr. Chen, sa tingin mo ba nakakatuwa itong mga trick na pinaglalaroan mo sa akin? Sa kabilang banda, humigop ng tsaa si Lito, inilagay ang tasa ng tsaa sa mesa, at sinulyapan si Tyren. Nang hina ang mga tuhod ni Tyren, halos matakot siya hanggang sa lumuhad siya. Miss Lin? Seryoso ako, patawarin mo ako. Gusto mo bang lumuhad ako kasama nitong mga lumang buto ko? Halos maluha si Tyren. Nagkaroon siya ng mga bangungot buong gabi kung saan siya ay natakot hanggang sa mamatay sa pag-asang barilin siya ni Lito sa ulo. Humarap din si Frank, at lumuhad ng malakas, Miss Lin, ako ang nangharas sa'yo noon, pangako hinding-hindi na kita guguluhin, or else let thunder strike me. Si Bibb ay natulala lang, parang taos puso silang humihingi ng tawad, na walang kasamang biro. Miss Lin, bilang kabayaran, mag-i-invest ako ng 100 million sa kumpanya mo. I wonder if you'll be satisfied. Kung sa tingin mo ay masyadong maliit ito, maaari pa akong magdagdag. Tumingin si Tyren kay Bibb ng may pag-asa. Sa wakas, tumango si Bibb, kung ganoon, salamat, Director Chen. No need to be polite, ito ang dapat kong gawin. Well then, we won't disturb any further. Goodbye. Yumuko muli si Tyren, mabilis na sumulyap kay Lito, at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal, sumugod ang assistant ni Bibb, tuwang-tuwang sinabing, Director Lin, sinabi ni Director Wang na plano niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa atin. Sa sandaling iyon, nagring din ang telepono ni Bibb. Sinagot niya ito, Director Liu, plano mong dagdagan ang halaga. Oh, sige, salamat sa iyong suporta. Sa loob ng susunod na oras, walang tigil na nagriring ang mga telepono ng kumpanya. Lahat ng mga naunang kliyente na nagkansela ng kontrata ay nagplanong ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan, at medyo marami pang ang mga bagong kliyente ang dumarating. Siyempre, ang lahat ng ito ay dahil sa network ni Tyren. Nang matapos ni Bibb ang paghawak sa lahat at bumalik sa opisina, ibang-iba na ang itsura niya kaysa dati, nagniningning ang kanyang mukha sa tuwa at nagniningning na sigla. Tumayo si Lito, naginat ng tamad, Director Lin, may utang ka sa akin. Dahil doon, umalis siya nang hindi hinihintay na ay proseso ni Bibb ang kanyang mga salita. Natigilan si Bibb. Mula sa mga salita ni Lito, maaaring dahil sa kanya kaya ang mag-ama, si Tyren, ay dumating upang humingi ng tawad. Paano kaya iyon? Ngunit sa maingat na pag-iisip, tila ito lamang ang posibilidad. Hindi makapaniwalang tumingin si Bibb sa direksyon kung saan umalis si Lito, bumulong-bulong, anong klaseng nilalang ka ba talaga? Kahit si Tyren Chen ay natatakot sa iyo. Bumalik si Lito sa villa at nagsimulang magtanim. Sa isang kisap mata, hapon na. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Casual na sinagot ni Lito ang telepono, hello, sino ito? Hello.
Isang nag-aalangan na boses ng babae ang dumating sa telepono. Nang marinig ang boses na ito, halos nasasabik si Lito para tumalon. Rika Ye. Ang babaeng may likas na martial soul. Hindi nang ahas si Lito na ipahayag ang kanyang pananabik, sa takot na takutin siya. Huminga siya ng malalim at mahinahong nagtanong, may kailangan ka ba sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Rika, maaari mo ba akong pahiramin ng pera? Mabilis niyang idinagdag, maghahanap ako ng part-time na trabaho at babayaran kita. Saglit na nag-isip si Lito, wala akong balak magpahiram sa iyo ng pera, ngunit dapat kong malaman kung para saan mo ito gagamitin. Na-hospital ang lola ko. Malubha ang sakit niya at kailangang operahan. Biglang naging malungkot ang boses ni Rika. Agad na tumayo si Lito at tinungo ang garahe, nagsasalita habang naglalakad, saang ospital. Pupunta ako dyan ngayon. Nag-aatubili, kalaunan ay sinabi ni Rika kay Lito ang address ng ospital. Pagkatapos ay agad na nagmaneho si Lito papunta sa ospital. Kabanata 719. Hong City 3rd People's Hospital. Sa loob ng isang multi-bed ward, isang matandang babae na may puting buhok ang nakahiga sa kama sa tabi ng bintana. Umupo si Rika sa gilid ng kama, nagbabalat ng mansanas. Lola, may mansanas ka. Ibinigay ni Rika ang binalatan na mansanas sa matandang babae. Umiling ang matandang babae at itinulak ang kamay ni Rika, ayokong kainin ito. Nasa iyo na. Itinikom ni Rika ang kanyang mga labi, ang kanyang ilong ay kumikislap sa hapdi ng nakakaiyak na emosyon habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Ang kanyang lola ay dating mahilig sa mansanas, ngunit hindi pa ito kumakain mula noong kamakailang pagtaas ng presyo. Hindi naman sa ayaw niyang kainin ito ngayon, ngunit nag-aatubili siyang magpakasawa. Nais niyang iligtas ang pinakamahusay para kay Rika. Little Rika, Lola feels much better now. No need to stay in hospital anymore, uwi na tayo. Hindi ako sanay na tumira dito. Masayang nagmungkahi siya kay Rika. Lalong sumama ang pakiramdam ni Rika. Alam niya na ang pagsisinungaling sa likod ng mga salita ni Lola ay ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga gasto sa ospital. Maya-maya lang, may narinig na matinis na boses sa malapit, hoy, magpalit tayo ng kama, gusto ko sa may bintana. Isang nasa katanghaliang gulang na babae sa edad na 40 taong gulang ang lumakad at matapang na humingi ng mga kamay sa kanyang balakang. Ang kanyang pangalan ay Vanessa. Siya ay nagkaroon lamang ng isang karaniwang sipon, ngunit salamat sa kanyang mga koneksyon sa ospital na nagbigay sa kanya ng magandang diskwento, siya ay nag-freeload sa ospital sa loob ng higit sa 1 linggo na ngayon. Kumunat ang noo ni Rika, naka-assign na ang mga kama. Walang palitan. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa habang itinuro si Rika at sinabing, ang direktor ng ospital ay aking tiyuhin. Kung hindi ka magpapalit ng kwarto, maniwala ka man o hindi, maaari kitang paalisin sa ospital. Ikinuyom ni Rika ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Napaka-unreasonable mo. Habang nakakross ang dalawang braso, mukhang mayabang si Vanessa. Yes, I can afford to be unreasonable. Wala pang taong hindi umaatres sa akin. Kung kaya mo, bakit hindi mo rin hilahin? Sa pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang mga koneksyon, si Vanessa ay madalas na itinapon ang kanyang timbang sa ward at hindi nagustuhan ng ibang mga pasyente at kanilang mga kamag-anak. Gayunpaman, ito ay dahil din sa kanyang koneksyon na hindi niya maaaring masaktan ang sinuman, mula sa mga pasyente hanggang sa mga nurse. Nagpatuloy si Vanessa sa pagmumura, ano pa ang hinihintay mo, bumangon ka na lang sa kama. Tingnan mo, kalahating patay na, bakit nandito ka pa? Malamang sa loob ng 2 araw ay patay ka na. Sobra ito. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Rika at sinampal si Vanessa sa mukha. Hawak-hawak ang kanyang mukha, sumigaw si Vanessa, ikaw bastos. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dapat umalis kayong lahat ngayon. Namutla ang mukha ni Rika, agad na pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ang sarap sa pakiramdam na gumanti, ngunit kung ang kanyang lola ay itapon sa ospital dahil dito, siya ay nasa malaking kawalan. Habang siya ay nalilito, may pumasok mula sa labas. Sa sandaling ito, ang galit na si Vanessa ay naghahanda upang puntahan si Rika, na hindi nagbabalak na lumaban, umaasa na ito ay magpapatahimik sa sitwasyon. Ma'am, lahat po tayo ay sibilisadong tao dito, mas mabuting pag-usapan ang mga bagay-bagay kaysa sa dumaan sa karahasan. Si Lito ay nagpakita sa harap ni Rika bago pa nalaman ng sinuman. Pinandilatan ni Vanessa si Lito, sumisigaw ng malakas, sino ka ba talaga? Sampal. Isang malakas at malinaw na sampal ang umalangaw-ngaw. Dahan daw ang ibinaba ni Lito ang kanyang kamay, at walang pakialam na sinabi, kumain ka ba ng putik sa tanghali? Mabaho ang bibig mo, nakakarating sa akin.
Si Vanessa, na nakahawak sa kanyang namumula na mukha, ay tumingin kay Lito na hindi makapaniwala, ikaw. Sinaktan mo ako. Hindi ba sinabi mo na gumamit ka lang ng mga salita, hindi mga kamao? Tumango si Lito at tusong sinabi, oo, iyan ang ginagawa ng mga sibilisadong tao, hindi ba? Ang pangunahing punto ay hindi ako isa sa kanila. Nabulunan si Vanessa sa internal injury, halos maubo ng dugo, ikaw. Siya huffed coldly. Sa pagharap sa isang malaking tao tulad ni Lito, natural na hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang kanyang mapang-abusong pananalita. Maghintay lang kayong dalawa. Tinitigan niya ng masama sina Lito at Rika at tumalikod para umalis. Nag-aalalang sinabi ni Rika, nako, baka pumunta siya para humingi ng tulong. Sana wala akong ginawa. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, wala kang ginawang mali. Kung mayroon man, maaaring naging masyadong banayad ka. Dahil sa lakas mo, isang sampalan ay dapat man lang ay magpatigil sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Napaawang ang labi ni Rika, siguro. Sa sandaling ito, tumingin si Lola Ye kay Lito, munting Rika, ito ay. Sa isang sulyap kay Lito at naguguluhan na tingin, nagbigay si Rika ng nakakainis na ngiti at sinabing, kaklase ko siya. Nag-aalala siya tungkol sa pagpapalam sa kanyang lola na humiram siya ng pera, dahil magdudulot ito ng higit na hindi kinakailangang pag-aalala. Si Lito ay matalino rin. Hindi niya binanggit ang tungkol sa paghiram ng pera. Sa halip, nakangiting binati niya, hello, Lola. Kaklase ko po si Rika. Nabalitaan kong masama ang pakiramdam mo, kaya bumisita ako. Habang nagsasalita siya, inilagay niya ang basket ng kanyang prutas sa mesa. Dahil si Lito ay nasa maagang 20s, mukhang kasing edad ni Rika, hindi naghinala si Lola Ye. Hindi nagtagal, bumalik si Vanessa, nagmumura ng nagmumura. Sa tabi niya ay isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting lab coat. Ang lalaking ito ay ang tinutukoy na tiyuhin ni Vanessa, ang direktor ng ospital, si Zhao. May dalawang naka-uniforming security guard din. Maliwanag, pinaghandaan nila. Sila ang nagsimula ng laban. Itinuro ni Vanessa sina Lito at Rika. Si Direktor Zhao, habang nakatalikod ang mga kamay, nakasimangot na sinabi, kayong dalawa ay nakakaistorbo sa utos ng ospital. Mangyaring umalis ka agad. Mabilis na sumagot si Rika, siya ang unang gumawa ng hindi makatwirang kahilingan na lumipat ng kama. Tumanggi ako, at nagsimula siyang magmura. Ngumisi si Direktor Zhao, hindi iyon makatuwirang makipag-away. Kailangan mong umalis ka agad at hayaan ang pasyente na magpahinga sa kapayapaan. Malamig na tumawa si Vanessa, lumilibot ang kanyang mga tusong mata sa paligid, nagpaplano kung paano niya pahihirapan ang may sakit, matandang babae mamaya. Ayaw umalis ni Rika, alam niyang kapag nawala na siya, tiyak na ibubuli nitong si Vanessa ang kanyang lola. Bakit nandito ka pa? Hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran? Putol ni Vanessa. Malakas na sigaw ni Director Zhao. Diretso na umupo si Lito sa stool, nakatingin kay Director Zhao, hindi ba ang taong kailangang umalis dito mismo, ang matandang babae, na ito? Nagdilim ang mukha ni Vanessa, sino ang tinatawag mong matanda? Ikaw? Puno ng hinanakit sa mukha mo, hindi ka lang matanda, kundi isa ka pang desmayadong babae. Malakas na sabi ni Lito habang nakatingin kay Vanessa. Galit na galit si Vanessa kaya napangiwi siya, Tito, huwag mong pabayaan ang kasuklam-suklam na pares na ito ngayon. Wala ka namang sakit, pero nag-ookupa ka pa rin ng kama, ito ay isang pag-aaksaya ng pampublikong mapagkukunan, at ikaw. Pagkatapos ay tumingin si Lito kay Direktor Zhao, malinaw na alam mong hindi niya kailangang ma-hospital, ngunit inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Kayo ang hindi nakakaalam ng mga patakaran. Sa sandaling sinabi ito, ang mukha ni Direktor Zhao ay naging ganap na hindi magandang tingnan. Ang pagsasabi ng ganitong uri ng bagay sa publiko ay talagang sinasampal siya sa mukha. Bukod dito, kung ang mga salitang ito ay nakarating sa pandinig ng direktor ng ospital, tiyak na mapaparusahan siya. Bata, itigil mo na ang pagbibiro, security, itapon mo siya. Sumigaw si Director Zhao na may mabangis na ekspresyon. Agad namang lumapit ang dalawang security guard, Sir, please cooperate with our work. Tumawa si Lito, kayong dalawa lang. Umiling siya, nakatingin kay Rika, it's your turn. Ha! Nagulat si Rika. Hindi ba nararapat na harapin sila dito? Tinapik ni Lito ang kanyang dibdib. Anong hindi nararapat? Nasa likod kita. Kung mapupunta tayo sa kulungan, natatalo ka, nangako ka. Mukhang sabik na si Rika na subukan ito, matagal na siyang naasar sa mga lalaking ito, na sana'y mabigyan niya sila ng isang matalo. Little girl, aawayin mo ba talaga kami? Medyo sanay na kami. Hindi maganda kung masaktan ka.
Nagtawanan ng dalawang security guard na may mapang asar ng ngiti habang pinagmamasdan si Rika. Nagpose at ngumisi si Rika. Enough talk. Kayong dalawa, lumapit kayo sa akin. Oh, medyo confident siya. Nagtawanan ng dalawang security guard. Natutuwa sila habang ang dalawa ay sumugod patungo kay Rika. Naningkit ang mga mata ni Rika. Sa bilis na higit pa sa normal na perception ng tao, gumawa siya ng roundhouse kick. Bang! Bang! Dalawang anino ang natangay, bumagsak sa dingding. Ouch! Sabay na bumagsak sa sahig ang dalawang security guard, umuungol sa sakit. Inalis ni Rika ang kanyang mga kamay at umiling sa pagkabigo. Ito yung tinatawag mong training. Weak. Sa gilid, hinihimas ni Lito ang kanyang baba, tinatitigan si Rika ng may kontentong ngiti. Tumayo siya, hinarap niya si Rika, ang bilis mo kanina, pero medyo malayo ang anggulo mo. Turuan kita. Sa puntong iyon, nagsisimula ng bumangon muli ang dalawang security personnel. Biglang nawala si Lito sa kanyang kinatatayuan. Sa sumunod na segundo, naglunsad siya ng umiikot na sipa. Kabog, kabog. Parehong lumipad pa atras ang dalawang security guard, sa pagkakataong ito ay mas marahas kaysa dati, hindi makabangon ng ilang sandali. Stop kicking us anymore, at mamamatay kami. Please, madam. Mercy. Nakahiga sila sa sahig, umuungol at humihingi ng awa. Si Rika ay natigilan habang pinagmamasdan si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Marahil ay hindi nakikita ng iba ang kanyang mga galaw, ngunit malinaw na nakita ni Rika ang lahat. Sa bilis man, katumpakan, o lakas, ang mga pag-atake ni Lito ay ganap na nakontrol. Sinimulan niyang makita ang lalaking ito sa isang bagong liwanag. Nang makita ang tumitinding karahasan, bumulong si Director Zhao, maglakas loob na salakayin ang mga security guard, masyado kang mayabang. Lumabas lahat ng miyembro ng pamilya ng pasyente, hindi ka welcome dito. Tumawa lang si Lito, kinuha ang kanyang telepono, at nagpadala ng text message. Ngumisi si Vanessa, anak, sa tingin mo ay may matatawag ka. Hey, kasama mo ang grupo ng mga mahihirap na lalaki na hindi kayang bayaran ang bayad sa ospital, sino ang matatawagan mo? Isang security guard. Hindi pa natatapos ang mga salita sa bibig niya ay tumunog ang cellphone ni Director Zhao. Nagulat si Director Zhao, ngunit sa sandaling makita niya ang tumatawag, agad niyang ginamit ang isang serval expression, hello, Dean, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Ano man ang sinabi ng kabilang partido ay nagbago ang mukha ni Director Zhao. Sumulyap siya kay Lito at nauutal, ibig mong sabihin. Pero, from the phone, the Dean's cold voice came, no buts. If you provoke him, even I can't help you. Additionally, regarding your abuse of power, write a self-criticism after this. On top of that, forget about your bonus this year. Ang sabi, agad na disconnect ang tawag. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagpawi sa noo ni Director Zhao. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Lito, dinilaan ang tuyong labi, at pansamantalang humakbang sa harapan niya. Nang mapansin ang kanyang kakaibang kilos, nagtatakang tinanong siya ni Vanessa, Tito, ano ang problema? Halos hindi na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig nang si Director Zhao ay yumuko ng malalim kay Lito, Mr. Argel, pasensya na. Hindi ako nararapat sa aking mga kilos. Patawarin mo ako. Ang biglaang pagkilos na ito ay bumulaga sa lahat sa ward. Malakas na sumigaw si Vanessa, Tito, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit ka humihingi ng tawad sa munting bastos na ito? Dapat ay pinalayas mo siya. Sa sobrang galit, sinampal siya ni Director Zhao, walang isip na babae, kasalanan mo ang lahat. Umalis ka. Hinawakan ni Vanessa ang kanyang mukha, na namamaga matapos makatanggap ng 3 sampal noong araw na iyon, ngayon ay parang ulo ng baboy. Tito, sinaktan mo ba ako? Si Director Zhao ay umungal sa galit, talagang sinasaktan kita, walang isip. Muntik mo na akong patayin. Umalis ka dito, bawal ka nang pumunta dito para magpagamot. Nang makita ang eksenang ito, ang mga pasyente at ang kanilang mga miyembro ng pamilya na madalas na binyo-bully sa ward ay nakadama ng hindi kapani-pani walang ginhawa. Sa wakas ay nakuha na ng masamang babae na ito ang nararapat sa kanya. Sa lahat ng tumatawa at nakaturo sa kanya, si Vanessa ay ipinadyak ang kanyang paa, tinakpan ang kanyang mukha, at tumakbo palayo. Hindi siya pinansin ni Direk Zhao. Ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling trabaho? Tumingin siya kay Lito at masigasig na tumawa, Mr. Argel, nasisiyahan ka ba sa paghawak ko sa bagay na ito? Sinulyapan niya si Lola Ye at nagmamadaling sinabi, masyadong mahirap ang mga kondisyon dito. Hindi maaaring manatili rito ang mga matatanda.
Ililipat ko siya kaagad sa isang solong silid upang tamasahin ang pinakamataas na antas ng pangangalagang pangkalusugan. Kabanata 720. Di nagtagal, inilipat si Lola Ye sa isang silid na may solong pasyente na may mas mahusay na mga kondisyon. Walang pakialam na tanong ni Lito, mayroon ka bang mga detalye ng kasaysayan ng medikal ng matandang babae? Agad na tumango si Director Zhao, oo. Pagkatapos magsalita, inutusan niya ang isang nurse na kunin ang medical record. Sa pag-inspection, kumunat ang noo ni Lito at bamulong, cerebral hemorrhage. Umiling siya, ibinalik ang medikal na ulat kay Director Zhao. Bumaling kay Lola Ye, sinabi niya, Madam, kung nagtitiwala ka sa akin, payagan akong suriin ang iyong pulso. Si Lola Ye, na nagtataka, ay nagtanong, ikaw, isang estudyante, ay marunong mag-diagnose ng mga sakit. Napakamot sa kanyang ulo, sinabi ni Lito, ang aking mga ninuno ay nag-practice ng tradisyonal na panggagamot. Nakuha ko lang ang isang maliit na bahagi nito. Tumango si Lola Ye at tumawa, binata, ikaw ay talagang marunong. Sige, maaari mong suriin ang aking pulso. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at nagpatuloy na suriin ang kanyang pulso. Makalipas ang halos 5 minuto, binuksan niya ang kanyang mga mata. Iminumungkahi ko na huwag kang manatili sa ospital, ma'am, umuwi na tayo. Nang walang anumang karagdagang abala, sinimulan ni Lito na i-disconnecta ang intravenous line kay Lola Ye. Sina Rika, Director Zhao, at iba pa ay lahat ay nanonood ng may pagtataka. Tumigil ka. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang isang mabagsik na boses kasabay ng tunog ng mga yabag ng matataas na takong. Isang payat na figure ang pumasok sa silid. Siya ay isang napakagandang babae, na mukhang nasa 27 o 28 taong gulang. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay walang bakas ng oras, ang kanyang mga mata ay maliwanag, at mapuputi ang mga ngipin. Ang kanyang buong mapupulang labi ay mapang-akit, may nakakaakit na alindog sa kanya. Lalo na ang kanyang figure, kahit na nakasuot ng maluwag na puting lab coat, madarama ng isa ang isang katawan na may perpektong kurba. Ang babae ay kahawig ng isang ganap na hinog, matamis na mabangong peach. Ngunit marahil dahil sa kanyang propesyonal na tungkulin, nagsuot siya ng isang pares ng malaking black-rimmed na salamin, na sumasakop sa ikatlong bahagi ng kanyang kagandahan. Vice Dean Cheng. Sa kanyang pagdating, agad na tumawag si Director Zhao bilang paggalang. Ang babaeng ito, ay ang Vice Dean ng ospital at siya rin ang pinakabatang presidente sa kasaysayan ng Hong Cities Medical Association, Bea Cheng. Sa sandaling ito, ang pares ng kulay amber na mga mata ni Bea ay malamig na nanlilisik kay Lito, Sir, mangyaring tandaan na nasa ospital ka. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Ngumiti si Lito, sa kabaligtaran, ang kumikilos ng walang ingat ay ikaw. Ngumisi si Bea, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin ang ganoong bagay? Kami ay mga propesyonal. Ikaw mismo ang nagsabi na mababaw lang ang iyong pangunawa, at isa ka lamang tradisyonal na medicine practitioner. Nang sabihin niya ang mga salitang traditional medicine, malinaw na nanunuya ang tono niya. Maliwanag, ang Vice Dean na ito ay may malaking pagkiling sa tradisyonal na gamot. Ano ang mali sa tradisyonal na gamot? Libu-libong taon ng kasaysayan, libu-libong taon ng pamana, kinu-question mo ba ito? Nagdilim ang mukha ni Lito. Bahagyang tumawa si Bea, hindi na ako mag-abala pang tanungin ito. Halatang peke ito, nakakapanlinlang lang ng mga walang pinag-aralan na walang isip. Tumayo si Lito, nakatingin sa kanya na may malamig na ekspresyon, pagsisisihan mong sabihin ang mga salitang ito. Inikat ni Bea ang mga sulok ng kanyang mapupulang labi, imposible. Pagkatapos nito, kinuha niya ang medical na record at pinitik ito, at sinabi sa nurse, bigyan ng isa pang IV drip ang pasyente, at bantayan ang taong ito, huwag na siyang magdulot ng anumang gulo. Nang matapos siyang magsalita, lumingon siya kay Lola Ye at sinabing, nakaschedule ang operasyon bukas ng umaga, personal akong darating, maghanda kayong lahat. Dahil doon, hindi man lang niya sinulyapan si Lito at umalis ng may pagmamalaki. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na figure na puno ng pagmamataas, isang bakas ng pangungutya ang lumabas sa mga sulok ng bibig ni Lito. Dahil sa sobrang tiwala mo, personal kong sisirain ang tiwala mo. Sabi ni Lola Ye na may pag-aalalang mukha, bukas na operasyon, kailangang magastos ng malaking pera. Magiliw na ngumiti si Lito, pinagmamasdan ang nag-aalalang lolo at apo, at iniabot ang isang bank card kay Rika. There's 1 million in this card. Take it for use. If it's not enough, let me know. Ang password ay 60. With that, handa na siyang umalis. Nang makarating siya sa pinto, huminto siya, lumingon at tumingin kay Lola Ye.
Excuse me for being nosy, noong bata ka pa ba, grabe ang frostbite mo. Nang marinig ito, nagulat si Lola Ye at nag-isip sandali. Bigla niyang tinapik ang kama, oo, nagkaroon ako ng frostbite. Noong taglamig, nagpunta ako upang mangolekta ng panggatong sa bundok at aksidenteng nahulog sa bangin. Na-freeze ako ng isang buong araw at gabi at wala akong malay bago ako nailigtas. Noong panahong iyon, sabi ng doktor, kung ako ay matagpuan ng ilang sandali, kahit na ang Diyos ay hindi ako mailigtas. Si Lola Ye ay tila nahulog sa kanyang mga alaala, ngunit sa oras na siya ay bumalik sa kanyang katinoan, si Lito ay nawala na sa pintuan. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Rika na may kakaibang ekspresyon, sinabing, kakaiba iyon, paano nalaman ng kaklase mo ito na na-freeze ako? Hindi ko man lang nasabi sa iyo. Napakunot ng noo si Rika sa pagkalito. Itong si Lito, mayroon siyang masalimuot na pakiramdam sa kanya, puno ng palaisipan, talagang hindi niya moari. Kinabukasan, ang operasyon ni Lola Ye ay natuloy ayon sa plano. Sinabi ni Bea kay Rika, huwag kang mag-alala, walang anumang komplikasyon. Nanginginig, pinirmahan ni Rika ang kanyang sariling pangalan. Sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Lito, sumandal sa dingding, at mapaglarong pinagmamasdan si Bea. Pinandilatan siya ni Bea at malamig na sinabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na siyentipikong gamot. With that, pumasok siya sa operating room. Napatawa si Lito sa sarili at bumulong, inaasahan ko ito. Makalipas ang 3 oras, natapos ang operasyon, at pinaalis si Lola Ye. Naglakad palabas si Bea na mukhang pagod, at sinabi kay Rika na tuloy ang operasyon. Magiging maayos ang pasyente kapag nagising siya pagkalipas ng ilang araw. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Rika. Sa sandaling ito, si Lito, nakatayo sa gilid, sumulyap kay Lola Ye, umiling, at bumantong hininga. Kumunat ang noo ni Bea at naiinis na sinabi, anong ibig mong sabihin dyan? Bahagyang tumawa si Lito, hindi umimik. Sinabi lang niya, maiintindihan mo na ang ibig kong sabihin sa lalong madaling panahon. Smog. Hindi ko matiis yung tipo mong akala nila lagi silang tama. Sagot niya, kumunat ang noo niya at tumalikod na para umalis. Sinamahan si Lola Ye pabalik sa intensive care unit. Gayunpaman, wala pang 10 minuto, isang nurse ang pumasok sa opisina ni Bea na nataranta. It's not good. Critical condition ang pasyenteng kaka-opera lang natin. Namutla ang mukha ni Bea at bigla siyang tumayo. Ano, paano ito posible? Agad siyang pumunta sa ICU. Pagkatapos ng masusing inspection, tumutulo ang kanyang noo ng pawis. Hindi niya maisip kung ano ang nangyari. Ang namuong dugo sa utak ng pasyente ay ganap na naalis. Logically speaking, hindi dapat magkaroon ng anumang komplikasyon. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi tungkol sa pagiging isang doktor ay hindi ang hindi makapagpagaling ng isang pasyente ngunit hindi mahanap ang sanhi ng sakit. Para itong walang ulo na langaw, walang malinaw na direksyon. Sa puntong ito, sumugod din ang superintendent ng ospital at iba pang mga administrador ng ospital. Ang Third People's Hospital ay mahusay sa neurosurgery. Kung may mali man sa pagkakataong ito, para bang sinisiraan ang kanilang sariling reputasyon, kaya naging tense ang sitwasyon para sa lahat. Ang may pinakamaraming kasalanan ay si Bea, dahil isa itong operasyon na personal niyang isinagawa. Ang lahat ng mga kaugnay na espesyalista ay nagtipon sa paligid ng kama ng ospital, nag-uusap ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin nila matukoy ang dahilan. Sinulyapan ng dinang datos, grabe ang kutis nito, given the patient's condition, I fear she won't long, do any of you have a solution? Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo, na mayani ang katahimikan. Noon lang, biglang naisip ni Bea si Lito. Mukhang matagal na niyang inasahan ang sitwasyong ito, may alam kaya siya. Sandali lang. Agad na lumabas ng ward si Bea. Sa sandaling ito, parehong nasa resting room sina Rika at Lito. Hindi pa rin alam ni Rika ang kalagayan ng kanyang lola, habang si Lito ay nakaupo sa sofa, nakapikit ang kanyang mga mata sa pagmumuni-muni. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Bea, nakatingin kay Lito, paano mo nalaman? Dahan daw ang binuksan ng kanyang mga mata, ngumiti si Lito, alam mo ba? Sumulyap si Bea kay Rika sa malapit, at bumulong, biglang lumala ng husto ang kalagayan ni Lola Ye, may alam ka ba tungkol dito? Tumawa si Lito, syempre, alam ko, at alam ko rin na hindi mo mahanap ang sanhi ng sakit. Namutla si Bea, propeta ba ang binatang ito? Bagamat hindi siya naniniwala sa tradisyonal na gamot, ang buhay ng tao ay nababatay sa balanse, wala siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng mga desperadong hakbang. Sumama ka sa akin. Tumalikod si Bea para umalis, gumawa ng ilang hakbang bago na pagtanto na walang balak na tumayo si Lito.
Nagkibit balikat si Lito, Dr. Cheng, napaka-insulto mo sa tradisyonal na gamot noon, kaya bakit hinahanap mo ako, isang practitioner lang ako. Nanigas ang mukha ni Bea Cheng, puno pa rin ng paghamak ang kanyang tono, ang totoo, hindi pa rin ako naniniwala sa iyo. Dahan daw ang tumayo si Lito, sinalubong ang kanyang mga mata at sinabing, bakit hindi tayo maglaro ng kaunti? Kung mapagaling ko ang iyong pasyente, kailangan mong bigyan ako ng isang kahilingan at humingi ng paumanhin para sa iyong mga naunang komento. Walang pag-aalinlangan, tumango si Bea, sumagot, sige, sumasang-ayon ako. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nanliligaw, medyo desidido ka. Hindi ka ba natatakot na hilingin ko ang hindi ka pani-pani walang kahilingan? Parang humihiling sa iyo na italaga ang iyong sarili sa akin. Malamig na ngumiti si Bea, I was under the impression that your success rate is basically null. Tumawa si Lito at hindi tumugon, sa halip ay iniabot ang isang kamay pasulong, please. Nalaman din ni Rika ang tungkol sa kalagayan ng kanyang lola at mabilis na sumunod. Bago pumasok sa silid, tinapik ni Lito ang balikat ni Rika, binigyan siya ng bahagyang ngiti, huwag kang mag-alala, nandito ako. Magiging maayos ang lahat. Dahil sa sakit ng kanyang lola, si Rika ay nagdurusa mula sa kawalan ng tulog sa loob ng ilang araw, na naging dahilan ng kanyang kahinaan. Ngunit sa sandaling hinawakan siya ng kamay ni Lito, isang kakaibang init ang damaloy mula sa palad ni Lito patungo sa katawan ni Rika. Isang instant surge of vitality ang bumaril kay Rika, ganap na pinawi ang kanyang pagod. Ito ba ay isang ilusyon? Bago pa makapag-react Rika, bumitaw na si Lito at pumasok sa personal care suite. Excuse me, lahat. Naglakad si Lito sa tabi ng kama, kinausap ang isang grupo ng mga doktor. Ang mga doktor na iyon ay tumingin kay Lito, at muli kay Bea, nakasimangot, anong ginagawa ng binatang ito dito? Sinabi ni Bea, medyo alam niya ang tungkol sa medikal na agham. Na-diagnose niya dati ng tama ang kondisyon ng pasyente, kaya gusto kong subukan niya ito. Hindi ka nagbibiro, di ba? Wala man lang balbas ang batang ito, anong klaseng sakit ang masusuri niya? Tigilan mo na ang panggugulo dito, paalisin mo na agad. Sa puntong ito, galit na inutusan ng isang senior na manggagamot si Lito na umalis. Lahat ng naroon ay isang grupo ng mga bihasang doktor, natural, mababa ang tingin nila sa binatang ito. Gayunpaman, ngumiti lang si Lito, at sinabi sa senior na doktor, kung hindi ako nagkakamali, mayroon kang gastric issues, at nagkaroon ka ng gastric resection surgery mga isang taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, nagbago ang kutis ng doktor dahil nakita ni Lito ang sinabi nito. Karaniwan para sa mga doktor na magkaroon ng mga problema sa tiyan. Hindi katakataka na mahulaan ito ni Lito. Ngunit ang katotohanan na maaari niyang tumpak na makilala ang operasyon ng gastric resection at maging ang oras na nangyari ito ay medyo kahanga-hanga. Inimbestigahan mo ba ako, bata? Malungkot na tanong ng doktor. Ngumiti lang si Lito, hindi ako interesado. Ikaw naman. Pagkatapos ay bumaling siya sa direktor ng ospital, mayroon kang isang maliit na problema sa iyong puso, ngunit ito ay hindi isang malaking bagay. Gayunpaman, mayroong isang issue sa iyong kaliwang binti, ito ay nanginginig ng hindi sinasadya kung minsan. Nang marinig ito, kitang-kitang nagbago ang mukha ng direktor. Tungkol naman sa nanginginig niyang binti, bukod sa kanyang pamilya, hindi pa niya ito sinabi kahit kanino. Saan nakuha ng estranghero na ito ang kanyang impormasyon? Sumunod, itinuro ni Lito ang halos lahat ng maliliit na karamdaman ng lahat. Ilang sandali pa ay natahimik ang buong ward. Natahimik ang lahat, pinaghalong paghanga at sorpresa para kay Lito. Maaaring mag-imbestiga siya sa isang tao, ngunit sa napakaraming tao dito, imposibleng suriin ang bawat isa. Bukod dito, ang ilang maliliit na isyu ay hindi madaling matuklasan kahit na may masusing pagsisiyasat. Kaya, maaari bang makilala ng taong ito ang mga nakatagong sakit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila? And what about me? Can you observe any issues with me? Si Bea ay matyaga. Hindi siya makapaniwalang may ganoong mahimalang individual. Tiningnan siya ni Lito ng taas-baba, ikaw, well, medyo malusog ka. Bukod sa medyo malamig at hindi regular na menstrual cycle, wala kang anumang problema. Gayunpaman, ang isang punto ay kakaiba. Tumigil siya sa pagsasalita. Nanlamig ang mukha ni Bea, what point? Bahagyang napaatras si Lito, kung sasabihin ko sa iyo, baka magalit ka. Malungkot na kumunat ang mga kilay ni Bea at pang-itik, magsalita ka, bakit ikaw, isang matanda, napakahiyain. Tumawa si Lito, at bahagyang pinalutang ang kanyang mga salita, isinilang ka sa ilalim ng White Tiger Zodiac. Sampal. Natigilan si Bea, hinayaan niyang mahulog sa lupa ang mga medikal na record sa kanyang kamay.
Nang makitang nagbago ang kanyang kutis, nagmamadaling nagsalita si Lito, sabi mo kaya kung magpaliwanag. Nangako kang hindi ka magagalit. Nakaramdam din ng awkward ang ibang mga doktor, kaya mabilis na iniba ng direktor ng ospital ang usapan, so, Little Argel, pwede mo bang ipaliwanag ang kalagayan ng pasyente? Pagkatapos ng pagpapakita ni Lito, nakita ng lahat ang kanyang talento at nagbago ang kanilang mga saloobin sa kanya. Pag-alis ng kanyang lalamunan, nagsalita si Lito, sa totoo lang, mali ang iyong diagnosis. Ang problema ay wala sa utak ng pasyente. Sa galit, sumagot si Bea, kalokohan, malinaw na may mga namuong dugo sa kanyang utak. Tumingin sa kanya si Lito, kaya, Dr. Cheng, sasabihin mo ba sa amin kung bumuti ang kondisyon ng pasyente pagkatapos mong alisin ang mga namuong dugo sa kanyang utak? Sa tanong na ito, natagpuan ni Bea ang kanyang sarili na nawala ng salita. Ang kondisyon ng pasyente ay hindi bumuti, sa halip, lumala ito. Kalmadong ipinaliwanag ni Lito, noong bata pa ang pasyente, nagkaroon siya ng matinding pinsala sa frostbite. Ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi dahil may problema sa kanyang utak. Bagkus, ang mga meridian sa kalahati ng kanyang katawan ay nakaharang. Nataranta, tumango ang direktor ng ospital at ang iba pa, may solusyon ka ba? Oo naman. Inilabas ni Lito ang isang lalagyan ng karayom, mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling binuksan, mayroong daan-daang iba't ibang laki ng mga pilak na karayom. Hindi makapaniwala, tinanong ng direktor, acupuncture. Ang modern traditional medicine ay bumagsak mula sa biyaya, na nabubuhay lamang sa domain ng pangangalaga sa kalusugan. Sa sandaling iginagalang bilang napakalawak na sining ng ating mga ninuno, ang acupuncture ay naging halos hindi na ginagamit. Ito ay tunay na isang awa. Isang trahedya. Hindi tumugon si Lito, habang sinimulan niyang mabilis na ipasok ang mga karayom.